is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabitawan ang isang taong gulang na bata habang inililikas sa baha. Dahilan upang anurin siya sa tabing ilog sa Las Piñas. Nadala pa siya sa ospital pero pumanaw rin. Isa lang yan sa matinding epekto sa Metro Manila ng mga pag-ulan mula kagabi hanggang kanina. At nakatutok si Mark Salazar. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa barangay Talon 3 sa Las Piñas. Ang ilang basura inanod ng tubig. Sa taas ng baha, inilikas na ang ilang residente at dinala sa covered court. Sa gitna ng walang patid na pag-ulan, isang taong gulang na babae ang natagpuang walang malay sa tabing ilog. Mayroong isang lalaki na tumatakbo papunta rito at binigay sa akin yung isang bata at ang kanyang declaration is nalunod daw. So habang nire-revive namin siya ay dinadala na rin namin sa hospital. Possible po hindi po taga Barangay Talon 3 yung bata na inanod lang talaga. Agad din siyang dinala sa ospital pero tuluyan ang nasawi ayon mismo sa kanyang ina. Nabitawan umano ng kanyang ama ang bata habang lumilikas sa gitna ng baha sa Barangay Almanza 1. Umapaw rin ang ilog sa bahagi ng River Drive ng lungsod. Sa kuha ni News Cooper Cheryl De Los Santos, kita ang mabilis na pagtaas ng tubig kaya nahirapang dumaan ang ilang residente. Aakalain mo ring dagat ang tinatawid ng mga sasakyang ito sa southbound ng South Luzon Expressway dahil sa baha. Sa kuhang ito, tila inaalo ng tubig ang dumaraang sasakyan. Kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Ang ilang commuter lumusong na sa baha at naglakad. Kwento ni News Cooper Sherilyn Santos, stranded sa kalsada ang mga sinasakyan nila. Hindi na rin aniya sila tumuloy sa bahagi ng toll gate sa Alabang dahil mas mataas ang baha. Sa abiso ng SLEX Manila Toll Expressway Systems, kaninang pasado alas 12 ng madaling araw, umabot sa 12 kilometro ang tail end ng trapiko mula sa Alabang exit southbound, habang mahigit 4 na kilometro ang sa Sukat exit northbound. Po yung daanan natin sa Maysilo, Circle, Barangay. Pahirapan din ang pag-uwi ng ilang dumaan sa Mandaluyong City. Lakas loob na lumusong ang ilang sasakyan, pati residenteng hindi na alintana ang hanggang tuhod na tubig. Sabi, di na pa pinauwi estudyante. Inabutan din ng ulan ng mga estudyanteng ito sa Taguig. Ganito rin ang eksena sa Caruncho Avenue sa Pasig. Ayon kay News Cooper Christian Dakutanan Manalon, halos pumasok na ang tubig sa sinasakyan niyang tricycle. Baha rin sa bahaging ito ng pinagbuhatan. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga pagguho naman ng lupa ang tumama sa Benguet. Bukod sa Luzon, ilang bahagi rin ng Mindanao ang binaha. Nakatutok si Chino Gaston. Alaoy! Kasunod ng ulan, biglang rumagasa, tumaas ang level at nagkulay putik ang Bulatukan River sa Makilala, Cotabato. Dali-dali namang lumayo ang mga trabahador ng isang dike. Inanod ang mga nakaparada nilang motorsiklo. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sitwasyon ng mga naiwang sasakyan. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa bayan ng Malang dahil sa baha. Ayon sa mga residente, umapaw ang dam at mga ilog sa lugar bunsod ng malakas na ulan mula pa noong Lunes ng gabi. Hanggang ngayon, baha pa rin ang ilang lugar doon tulad sa barangay New Barbaza kung saan apektado ang mahigit 40 ektarya ng bagong tanim na palay. May mga bahay ding pinasok na ng tubig. Nasira naman ang bahagi ng isang tulay sa bayan ng Tulunan dahil sa pagguho ng lupang pinalambot ng ulan. Pansamantalang di yan pinadaraanan sa mga four-wheel vehicle. Sa bayan ng Kapangan sa Benguet, humambalang ang gumuhong lupa sa Sakburoy section ng Amburayan-Boneng Provincial Road kasunod ng walang patid na ulan. Pansamantalang di madaanan ang bahagi ng kalsada.
Malalaking bato naman ang nagbagsakan sa gilid ng bundok sa sitio Kabuyaw sa bayan ng Tuba. Sa ngayon, isang lane lang ang nadaraanan dahil sa pagguho pero magsasagawa na roon ng clearing operation. Malalakas na hangin at ulan naman ang namerwisyo sa Bungaw, Tawi-Tawi kahapon. Bumaha rin sa ilang kalsada roon. Ayon sa Pag-asa, habagat ang umiiral at nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Dagdag pahirap ang malakas na ulan sa pag-alis ng mga labi ng driver ng truck na sumalpok sa isang bahay sa Binangonan, Rizal na iniulat natin kahapon. Maswerte namang nakaligtas ang may-ari ng bahay. At nakatutok si EJ Gomez. Bumulusok ang isang truck ng basura sa barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Sumalpok ito sa isang bahay at tindahan. Dead on the spot ang 43 taong gulang na driver na si Cholan Binala. Sugatan naman ang may-ari ng bahay. Naupo lang ako rito para magpalamig dito sa tapat ng aircon. Hanggang bigla na lang may sumabog na bog. Tapos biglang humagis sa akin yung aircon. Ito nga, sugat. Tapos paglabas namin, makita namin yung truck. Yung mukha ng truck na, dyan na. Namatay ang isa nilang alagang aso na nabagsakan ng semento. Buti hindi ako nagbukas kasi kumakain muna ako. Pagtapos ko kain, narinig ko lang biglang sabog. Kala ko anong nangyari. Yung pala, ito na, miritso dun. Buti nga wala yung mga anak ko dito eh. Sa lakas ng impact, matindi ang pagkakayupi ng unahang bahagi ng truck. Kwento raw ng pahinante, tapos na silang maghakot ng basura kaya pinatanggal ng driver ang kalso ng gulong. Hindi tiyak kung nakaandar ang makina ng truck noon pero bigla na lang daw itong dumausdos. Nung magtanggal sila ng kalso, biglang dumire-diretso yung sasakyan. So unexpected na mawawalan siya ng preno. So kaya nagdire-diretso siya dito. Base po sa report ng ating police sa Binangonan, itong dump truck na ito ay bumabiyahe pababa. Pabulusok siya dahil ang kalsada ay medyo pababa. Patuloy na iniimbestigahan ng Rizal Provincial Police ang insidente. Naging pahirapan ang pagtanggal sa labi ng driver dahil sa tindi ng pagkakayupi sa cabin ng truck. May punto pang lumakas ang ulan at nagmistulang ilog ang matarik na kalsada. Kakaawa po yung niya. Durog yung ganto niya. Maawa ko. Hindi ko kayang tingnan ng matagal na. Naulila ng driver ang kanyang live-in partner at kanilang 3 anak. Sobrang hirap po kasi siya lang po yung naghahanap buhay sa amin eh. Pati yung mga anak ko, maliit. Iyak nang iyak nga yun. Iiyak siya, hinanap niya papa niya. Tiniyak ng barangay na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing truck driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa may-ari ng tinamaang bahay at tindahan para pag-usapan ang danyos. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Handa na ang Philippine Coast Guard sakaling ipag-utos ang pagsisid sa Taal Lake kung saan umano itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero ayon kay Dondon Patidongan. Pero sa lawak at lalim ng lawa ng Taal, magiging pahirapan umano ang paghahanap sa mga labi. Nakatutok si Ian Cruz. Lawa sa loob ng isang bulkan, ganyan kung ituring ang pamosong Taal Lake ng Batangas. Pero ngayon, may madilim na sekreto sa ilalim ng lawa na itinuturing ng ground zero sa paghahanap sa katawan ng mga nawawalang sabungero matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sa Taal Lake itinapon ang katawan ng mga sabungerong pinatay na umano. Maya't maya na ang Seaborne Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Ayon sa PCG dito, handa na raw sila sakaling iutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake. At ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sabungero. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, sisimula na ngayong linggo ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Natukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Merong fish pond list yung isang suspect na
tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin sa start, from the start. Pero hindi birong hamon ito. Ang Taal Lake kasi may lawak na 234 square kilometers, 9 na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan, nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Ang PNP, sinesecure na raw ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and in the underlying areas. Saka na namin ililila. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipapadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang sa lalim na 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meter ang lalim. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Dagdag na hamon pa ang patuloy na pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Taal, pero pagtitiyak ng PHIVOLCS. Sa Lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. Sabi naman ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kung walang ma-recover na mga labi mula sa lawa, hindi nito maapektuhan ang kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mariing itinanggi ni PCSO Chairman at dating Judge Felix Reyes ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Yan po ay matapos siyang pangalanan ng lumutang na whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. Nagbabalik si Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang PCSO chairman ngayon ay ang retiradong judge na si Felix Reyes na naglabas ng pahayag ngayong araw para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuyin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Pinuna rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO. Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa regional trial courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang. Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko,
buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Para iwas disgrasya, lalo na ngayong tag-ulan, pinagtatanggal ang mga nakalaylay at salasalabat na kawad sa isang bahagi ng Binondo sa Maynila. Kailangan na rin ng permit mula sa Meralco kung may gustong ikabit na kable sa Maynila. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil sa bigat ng mga kable, kung kaya ala-dominong nagsibagsak ang 9 na poste sa bahaging ito ng Binondo, Maynila noong 2023. Para mapigilang maulit ang insidente na ikinasugat ng 3, nakipag-ugnayan ng Manila City Hall sa Meralco para alisin ang spaghetti wire sa bahagi ng Yuchenko Street sa Binondo pa rin. Ayon sa Meralco, mula pa Abril ay hindi na bababa sa 2,000 kilo ng kawad na hindi na magamit ang nakuha nila sa lugar. Pag tag-ulan, nandiyan din yung possibility ng power outages brought about by inclement weather. So ito, ginagawa na natin this early, although tag-ulan na tayo, para maayos natin ng mabuti yung mga poste natin, hindi mabigatan. Kasi otherwise, pag dumaan ng malakas na hangin at medyo minalas tayo, pwedeng mabuwal yan. Ayon sa Meralco, kasagsagan ng lockdown ng sunod-sunod ang pagkakabit ng mga kable sa mga poste nang walang clearance sa Meralco. Kaya simula kahapon, required nang kumuha ng permit mula sa Meralco ang mga magkakabit sa mga poste sa lungsod. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo'y makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. Kasi at the end of the day, puro high tension wire yan eh. Ano yan, mas delikado yan para sa mamamayan namin. Inaalis na rin ng Meralco ang mga spaghetti wire sa iba pang lugar na sakop ng kanilang prangkisa. Dagdag nito, may plano ng gawing underground ang mga linya ng kuryente. Pero sa ngayon, prioridad muna ang pag-aalis sa mga kableng wala naman na talagang silbi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Aminado si Pambansang Ginoo David Licauco na ready na siyang magpakasal in the next few years. Pero secret daw muna kung meron na siyang special someone. Pero may iniwan din siyang piece of advice si David para naman sa kaibigang si Dustin Yu. Makichika kay Aubrey Carampel. Bukod sa kanyang career bilang aktor hanggang sa pagiging entrepreneur, maraming goals na gusto pang i-achieve sa buhay si Pambansang Ginoo David Licauco. Para ma-reach ko yun, kailangan kong figure out kung paano yun. And yun, kapag lahat yun nagawa ko na, feeling ko ma-reach ko yung goal ko. Movies, diba? Movies, gusto ko mag-vlog, gusto ko maging active sa social media. At pag-amin niya, isa raw sa kanyang goals in the future ay to get married. Yeah, siguro 3-4 years from now siguro. I mean, yun yung ideally, di ba? Siyempre by then, 34 na ako. Alam nga naman wala pa. Pero nang tanungin kung meron na nga ba siyang special someone. Meron na ba? Di ko sure. Sometimes kasi private. Di ba? Sometimes we learn. Sometimes we say, sometimes we learn. This time I have learned. You have learned to keep things private? Yeah, I mean, it's not to say na meron ako, di ba? Parang just don't wanna let people know. For now, gusto raw muna niya to work para mas makaipon. Thankful nga siya sa mga dumarating na blessings kabilang ang bagong endorsements. So it just motivates me to do better, to improve on my craft, to improve on everything that I do so that I get more. Recently lang spotted together si David at ang kanyang best friend na si PBB Celebrity Collab Edition housemate, Dustin Yu. Ngayong nasa spotlight si Dustin after his PBB journey, may advice siya sa kaibigan. Ang advice ko lang sa kanya actually yesterday, nag-usap ko sa phone, sabi ko sa kanya na wag mo na isipin yung mga haters. At this point, andyan yan eh. Parang control what you can control. And I feel like
kailangan niyang gawin yung mga ginagawa niya dati. Di ba? Yung kung sino siya, kailangan niyang balikan yun. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.